my beloved Boss Mike Cervera. Ayan, ha? Huwag na natin patagalin dahil mahaba na naman yung oras natin. Pasok! Pinson Makinig kayo, ha? Makinig kayo, mga kababayan. Pakinggan nyo maigi ito. Oo, pakinggan nyo itong balita na to, ha? Pasok! Casio, ang spokesperson ng PAOK. Dr. Casio, sir, magandang evening. Magandang evening, Johnson, at sa iyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Opo, kanina kausap namin yung CI Digit, nabuksan na pala lahat yung 81 na volts doon. Ala, narinig nyo? Nabuksan na daw yung 81 na volts. Eto na, nabuksan na daw yung alin? Yung 81 na volt. Nako, Diyos ko. Eto na yung pogo. Nako. Sige, tuloy. Sa illegal Pogo Hub po, anong susunod na step ngayon ng PAOK? Dahil ang sabi ng CIDG, ang bola raw ay nasa inyo na, nasa PAOK na. Ala, nasa PAOK na, ha? Sabi ng CIDG. Kasi may issue din sa CIDG eh. Eto na, makinig kayo. Nako, makinig kayo rito. Pasok. Sa mga hindi pa nagla-like naman dyan. Na-i-enjoy nyo lang yung panonood dito, ha? Annabel. Maring Annabel eh. Mag-like ka muna. Annabel Alejo. Sige, tuloy. Opo, tomorrow, i-return na po doon sa korte yung tinatawag nating seized evidence. Ibig sabihin, magsasubmit ang CIDG ng detalyadong inventaryo kung ano yung mga nakuha nila. Then, yung mga nakuha mga ebidensya, pag-aaralan po ng mga piskal yan, ng mga investigador ng PAOK, at titinan natin kung sino na yung mga, baka may ebidensya pa tayong makukuha base doon sa mga laman niyang ating mga nabuksan na vault. Ala! Pero kanina po ay naglabas na po ng tinatawag natin na Immigration Bulletin Lookout or Daming pera, pakinggan nyo yun, ha? Naglabas na ng Bulletin Lookout. Sino kaya? Kuya Bay? Sino kaya ito? Sige, tuloy natin. Ano yun? Naglabas na po ng tinatawag natin na Immigration Bulletin Lookout Order ang Department of Justice. Pinirmahan na po ni Secretary Boying Rimulya, transmitted to Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco. Kita nyo, daming dokumento dyan. Mamaya papasok tayo sa mga dokumento, ha? Opo. So, meron na tayong lookout bulletin sa mga individual na tinuturing nating persons of interest or possibly suspects dito sa mga kasong kakaharapin nila laban in relation to Lucky South 99. Opo. Dr. Casio, pwede na ba ninyong sabihin yung mga pangalan ng mga persons of interest or suspects na ito na nakasailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order? Opo, pwede na po at public document na po as of kanina yan sapagkat yan ay naipadala na sa Bureau of Immigration. So, teka, check ko lang kasi medyo marami ho sila. Take your time. Meron ba mga kilalang personalidad dyan na dapat bantayan po ang immigration personnel kung halimbawang may magtatangkang lalabas po ng bansa? Opo, ito naman po ay ano pa lamang, Immigration Bulletin Lookout Order. Opo. Ibig sabihin, ito pa lamang ay preparatory para doon sa pagpapile ng tinatawag nating Preventive Hold Departure Order, PHDO. Opo. So, 12 katao ang hinihiling na malabasan nitong tinatawag nating ILBO. So, ang mga ito ay sina Catherine Cassandra Leong. Catherine Cassandra Leong. Alam nyo na yun, yung kasakasama ni Roque. Saan? Sa pagpa-follow up daw, di umano, dyan sa PAGCOR para mabigyan ng lisensya. Yung Lucky South 99. Yung Pogo sa Porac. Tuloy. Sino pa? Si Attorney Herminio Harry Lopez Roque Jr. Halak ka! Roque, kasama ka! Naku, person of interest ka! Yari ka na! Yari ka na, Roque. Yari ka na talaga. Ay, naku, lalong mangangayayat. Hoy, kayo naman! Kasi sinasabihan nyo kasi ng butanding. Ayan tuloy, nagpapapayat si Roque. Kita nyo na nawalan tuloy ng confidence sa sarili. Butanding kayo ng butanding. Ayan
tuloy, nagpapayat. Oo, baka ganon. Diba? Baka naman hindi talaga sa stress. Di tuloy. Si Ginoong Xiang Tan, Ginoong Jinggu, at saka yung mga Pilipinong individuals na nandito sa nasa tawag dito GIS ng kumpanya, sila Stefan Mascarenhas, Michael Baez Mascarenhas, si Zhang Ji, si Duarin Wu, Raymond Calionco, Randel Calionco, si Ginoong Dennis Cunanan at si Ginoong Han Gao. So, 12 po ito. Amin nila mga kababayan. Pati yung ginisa ni Jinggoy, si Kunanan. Dali rin. Sige tuloy. Dapat lang. So, Opo. Dr. Castro, kanina yung binanggit mo isang attorney Herminio Harry Roque, pwede ba ninyong sabihin papaano po ang napasama ang kanyang pangalan sa Immigration Lookout Bulletin Order or papaano siyang naging isa sa mga persons of interest? Ayan, magandang tanong. Bakit? Baka sabihin wala namang probable cause. Wala namang i-connect kay Harry. Mga kababayan? Bakit nyo sinasama dyan? Siyempre, ngangawa na naman dyan yung mga vlogger niya. Di ba? Ngangawa na naman si Maharlika, si Banatbay, SMNI, at yung mga amuyong vlogger. Di ba? Sige, tuloy. Para po sa Interagency Task Group po kasi gawa ng napakaraming mga pagkakataon lumalabas ang pangalan ni Ginoong Roque, kinakailangan na magsagawa ng mas malalim na investigasyon para mapatunayan ba kung meron o wala talaga siyang pananagutan in relation dito sa mga pogong nare-raid po natin, no? Ayan na nga, dahil nga madalas mga kababayan, yung mga nare-raid na pogo, abay, nakukonek. Nando doon, nakapicture yung pangalang Harry Roque. Kita nyo mga kababayan? Paano ba naman hindi pag-iisipan ito ng otoridad? Laging konektado yung pangalan ni Rocky na idol ni Aling Roda Di ba? Siyempre, sasabihin, gawa-gawa lang yan. Di ba? Alam niyo na, pagka si Aling Roda na DD shit, ganyan talaga. Di ba? Ganyan talaga mag-isip yung mga yan. Kahit na mayroon ng ebidensya, hindi pa rin paniniwalaan. Sige, tuloy. So, nagbubuo na ho tayo ng kaso ngayon para sa posibilidad ng pagsampa ng kaso labang kay Ginoong Roque, Binibining Cassandra Leong, at sa iba pang mga individual na nabanggit ko po kanina. No? So, kung sa aming investigasyon ay merong sapat na ebidensya, sila ho ay kakasuhan. Pero kung sa aming investigasyon ay hindi sapat ang ebidensya, hindi po sila makakasuhan. Ibig sabihin, nako, Diyos ko. Pagka daw, panalangin ninyo na hindi sapat ang ebidensya. Kaya lang ito yung sinabi ko sa inyo, may bumulong. Ayon sa ating pink palaka. Nung mabuksan daw yung 81 bolt, mga kababayan, ay Diyos ko, lalong luminaw daw, di umano. Nako! Magpapatunay, mga kababayan. Grabe, nasa bolt Ang daming ebidensyang nakita sa bolt, mga kababayan. Grabe. Pero yun ho, as of this point, nagbubuo na tayo, nagkumakalat na tayo ng mga ebidensya. Ebidensya daw, Aling Rodora. Kung meron man, para kay Cathy Lee, at saka kay Attorney Harry Roque. Opo. Dr. Castro, yung po bang Attorney Herminio Harry Roque na yun is the same Herminio Harry Roque na dating spokesperson ng Pangulo? Dinidiinan netong si Angkor Paulit-ulit Baka mamali nga naman. Si Harry Roque pala yun, Ramil Cruz. Apulakay. Si Harry Roque pa talaga yun. Hindi pa nakontento yung host. Inulit pa ulit. Sinisigurado lang sinisigurado baka mamaya ibang Harry Roque yun, Ray Jan, Michael Kabuli, Bakuli, di ba? Baka iba. Sige, ano sagot? Siya nga po.
sapagkat ilang beses na hong lumabas ang kanyang mga pangalan sa mga ilang mga dokumento at sa ilang mga testimonial evidence kung kaya't siya na ho ay aming tinuturing isang person of interest at nagsasagawa na kami ng case build-up laban sa kanila. Opo, at kung Di ba? Sigurado si Johnson Manabat, Ay. Gwapo din no? Lamang lang akong konti. Sige tuloy. Uulan na naman. siya po at yung iba pang 11 binanggit po ninyo ay kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order, pwede pa rin naman silang lumabas ng bansa kasi wala pa naman ng whole departure order, di ho ba, Dr. Casio? Tama po yun. Maaari pa po silang lumabas ng bansa, pero yun nga lamang ay kapag sila ay ipresentang kanilang sarili sa immigration, kahit saan sa immigration, sila ho ay matatawag nating ipagbibigay alam sa mga law enforcement agencies na sila nga po ay kung maaari, tingnan na maayos sa mga dokumento, kung sapat ng dokumento para makalabas, hayaan. Pero kung kulang-kulang po ay gawa ng paraan na hindi sila makalabas, ang sa gayon. Diyos ko! Diretsoin nyo na! Oo! Diretsoin nyo na! Hindi nyo na palalabasin! Ganun yun! Kasi alam nyo, minsan kailangan medyo dagdagan ng bulaklak yung sinasabi para hindi masyadong masakit sa mga tulad ni Aling Rodora. Di ba? Di ba, no? May pagpatuloy yung pag-imbestiga laban sa kanila. Opo. Pero meron na hubang na-i-file na complaint o reklamo laban dun sa 12 yon na maaaring maging daan para eventually ay masama sila sa whole departure order? Or wala pang dahilan para pigilin sila? Wala pa po. Kaya nga po, yung precautionary whole departure order ay hindi pa po natin isasampa sa karampatang husgado sapagkat nagsasagawa pa po tayo ng preliminary investigation at eventually papatawag din po itong mga taong ito siguro before the office of the special prosecutors, sa mga prosecutors na mag-evaluate ng ebidensya na ipopresenta namin. Di ba? Si Aling Rodora, ikaw Mike, binayaran ka lang ni Lisa. Kita mo. So ibig ba sabihin magaling talaga ako, Aling Rodora? Inaamin mo na bang magaling talaga ako? Kailangan bayaran ako, ganon? Di ba? Kasi kung hindi ako magaling na sinasabi ng ibang kasama mo, fake news sila. Sino fake news sa inyo? Ikaw o sila? Kausapin mo muna, magpulong-pulong muna kayo magkakasama, ha? Oo, para alam nyo yung sinasabi nyo. Kasi iba-iba kayo na sinasabi. Sige, tuloy. Alright. So kailan po ang target ninyo na makapag-file ng reklamo laban dun sa 12? Ayan na. Hindi ho sabay-sabay, pagkat depende ho sa ebidensya nakakalap, pero maaari ko nang ipagbigay alam na ngayong linggo ay meron tayong masasampang mga kaso sa ilan sa 12 ito. No? So, hindi ko lang po masisigurado kung sino sa kanila ang maisasama na sa kasong aming isasampa ngayong week na ito. Pero sa aming usapan last week, this week, ay meron tayong maisasampa laban sa ilan sa kanila. Ako, mauuna dyan si Roque, Pustahan tayo, si Roque, tsaka si Cassandra. Mauuna yan. Naku! Anyway, mga boss, alam nyo na. So ngayon, mga kababayan, ito na nga. Nabuksan na yung mga vault. Ang dami daw ebidensya, mga kababayan. Hindi lang si Hindi lang si Roque. Mga kababayan Di ba? Hindi lang si Roque. Merong mas mataas pa.